Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. God is good all the time. And God is good. January na naman po, Friday episode na naman tayo sa Si Jesus ang Kasama. Patuloy na manood at makinig sa ministry na ito. Ang salita ng Diyos ay kapupulutan ng magagandang aral at uunlad sa inyong spiritual na buhay. Kaya mga kapatid, spiritual journey continues every day. Ito po ang inyong devotional leader, Reverend Sunny de la Peña. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukod. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng kapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko,
puso at kaluluwa, di makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Jesus, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, subaybayan niyo po ang inyong abang lingkod, gabayan niyo sa gawain ito ng morning devotion sa si Jesus ang kasama. Sa umagang ito, Lord, nawa ay buksan ang puso at isip ng lahat ng mga nanonood, nakikinig sa devosyong ito, at nawa ang mga aral na matututunan ay ma-impart sa kanilang puso, isipan, at maisapamuhay nila. Munlad sila sa kanilang pananampalataya at maibahagi rin sa kanilang kapwa. To God be the glory. This our prayer, Jesus' name. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Yan po ang topic natin ngayon. Mga minamahalang aklat ng Epeso ay isinulat ni Pablo, Apostol Pablo, ayon sa Epeso chapter 1 verse 1. Ang aklat ng Epeso ay naisulat sa pagitan ng 60 AD to 63 AD ayon sa mga Bible scholar. Sinulat ni Pablo ang aklat na ito na ang kanyang intensyon ay tanggapin at pakinabangan ng mga nagnanais na lumago sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi lamang para sa taga-Epeso, kundi sa lahat ng tao. Yan. Tinatalakay sa aklat na ito ang mga disiplinang kinakailangan upang mahubog sa pananampalataya ang isang tunay na anak ng Diyos. Ang pag-aaral ng Epeso ay nagpapatibay sa isang mananampalataya upang ang kanyang magampanan ang layunin at pagkatawag sa kanya. Ang kanyang layunin ay upang kumpirmahin at palakasin ang lumalagong church. Yan. Lumalago ba ang inyong church? Supposed to be lumalago, no? Sinasalaysay sa aklat na ito ang isang balancing pananaw sa body of Christ and the importance of God's plan to the world. Yan. May mga magagandang talata na nais kong banggitin at bigyan ng pansin upang ating pagbulay-bulayan. Sinabi ni Pablo sa Epeso chapter 1 verse 3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikiisa kay Kristo. So it is clear that in this verse, we are given the spiritual blessings through unity in our Lord Jesus Christ. Sa totoo lang, maraming blessing na ibinigay ang Diyos sa atin. Unang ating buhay, kalakasan, pagkain, tahanan, pananamit at marami pang iba. Sa Epeso 2:8-10, yan, ganyan ang sinasabi, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamagitan ng pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Tinalaga ng Diyos ay para
sa atin noon pa mang una. Yan mga brothers and sisters in Christ, malinaw na sinasaad sa mga talatang ito ng ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos o regalo ng Diyos o bigay ng Diyos sa atin. Hindi natin ito pinagpaguran. Yan. Upang tayo ay maligtas. The focal point here, Jesus died in the cross of Calvary for your sin, for the salvation of many. He alone died to save the world. Kaya we are saved by faith, not by works. Our deeds now are result of our faith. Hindi natin kailangang mag-effort para maligtas. Maaari kang magtanong, bakit pa tayo nananalangin, pastor? Sumasamba, nagkakaloob at tumutulong sa iba. Yan po ay bunga ng iyong pananampalataya. Hindi yan ay gawa upang ikaw ay maligtas. Naligtas ka na. Kaya yan bunga ng iyong pananampalataya. Hindi upang maligtas ka. Dahil ligtas ka na, nung tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, si Kristo. At ito ang sinasabi in John 1:12. It says, "But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God." Maliwanag po. In John 1:12 it says, "But to all who died, receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God." So, brothers and sisters, you are the children of God. John 3:36, "Whoever in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him." With that two verses, makikilala natin ang biyaya ng Diyos sa ating pagliligtas. Just believe and receive Jesus Christ as Lord and Savior, and you will be saved. Saved. Malinaw ito mga kapatid. Ito pa mga brothers and sisters in Christ, Ephesians 12 up to 14, that we should be praised of this glory, who first trusted in Christ, in whom also trusted, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom, after ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Mga kapatid, this passage show that every single is sealed with the indwelling of the Holy Spirit. The moment they believe, yan, nasa naniwala ka na. Ang Holy Spirit ay seryoso sa ating kaligtasan. So, kumbaga, may down payment ka na, kumbaga. Kaya ang kapatid, mga kapatid, wala kang talo kung mananalig ka kay Kristo. Nakasisiguro ka sa iyong kaligtasan. So, the main message of Ephesians is that the believers in Christ are reconciled not only to God but to each other. They to maintain the unity of purpose within their families and church, while resisting the temptation to fall into the sin of the world surrounding them. Yan. Ito, mga kapatid. Kaya, kung ating babasahin ang aklat na ito, at ay marami tayong matututunan. Makakaiwas tayo sa anumang tukso. Yan. Kung nilalagay natin ang ating puso at isipan ang mga nakasulat sa aklat na ito. Hindi lamang ito isinulat para sa mga taga-Epeso, kundi para din sa lahat ng tao. Sa aking pagsasaliksik ay napakalalim ng katuruan ng aklat ng Epeso. Ito ay nagpapakita ng gawain ng Diyos, corporate and individual Christian life. Halimbawa, ang body of Christ ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan mula kay Kristo, na sinasabi na iniligtas mula sa galit ng Diyos, from the wrath of God. Sa mga tuwid, namamayani yung biyaya at habag ng Diyos sa atin. Kaya magpatuloy tayo sa paglilingkod hanggang makamtan natin ang tagumpay ng kaligtasan. Amen po ba? Siyempre, amen.
Ang salita mula sa aklat ng Epeso ay isang mayamang mapagkukunan ng kaalaman doon sa mga nagnanais na lumago sa pananampalataya upang maunawaan yung tinatawag na theological truth. Paul provides significant teaching of salvation, reconciliation, and nature of God's family and Christian identity. Yan. Praise the Lord. Ano po? Shout out po sa lahat na may birthday ngayon. Friday hanggang Sunday, pagpalain at kayo ng Diyos sa inyong buhay. Yan. Tayo po yung manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking dinudulog, dinadalangin ang mga nagdaraos ng karawan mula Friday hanggang Sunday, O God. Ikaw nawa, O Lord, ang siyang manguna sa bawat isa sa kanila, O God. At nawa, bigyan sila ng maraming kaarawan. Gayon din ang mga nagdaraos ng anibersaryo ng kanilang kasal. Bigyan ng patuloy na mainit na pagsasama ang mag-asawa at patuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ikaw, Lord, ang mag-bless sa kanila, ibuhos ang mayamang pagpapala, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa sa kanilang buhay. At nawa ay magpatuloy tayo sa paglilingkod na may kagalakan sa ating puso. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So yan mga kapatid, dumating na naman ang oras ng ating devotion. Nawa ay napagpala kayo sa ating munting pagbubulay-bulay sa Si Jesus ang Kasama. Pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo next Friday. By the way, huwag pong kaligtaang mag-subscribe and like at pindutin din ang bell button upang updated kayo sa mga bagong videos. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny, na nagsasabing, Sunny ang umaga. I love you all. Bye-bye. Kasama